Ako si Mona, 29 years old. Maipagmamalaki ko ang hubog ng katawan ko. Yung tipong hindi lang basta nililingon, kundi pinapanood pa ng mga lalaki habang dumadaan ako. 6 na taon na kaming nagsasama ng asawa kong si Danny. Isang tricycle driver na 2 taon nang tanda sa akin. Simple lang ang buhay namin dahil wala pa kaming anak. Hindi naman gaanong mabigat ang gastusin. Unti-unti rin kaming nakakapagpatayo ng maliit na bahay sa lupa na hinuhulugan namin kay Tito Joel, kapatid ng tatay ni Danny. Mabait si Tito Joel, kaya pumayag siyang hulugan na lang namin ang parte ng lupa sa likod ng bahay nila ni Tita Lorna, ang asawa niya. Sabi pa niya, total ay nag-iisa lang ang anak nila at maluwag pa rin naman ang sakop ng lupa nila. Kung tutuusin, wala naman na akong mahihiling pa. Mabait si Danny, malambing, at kahit pagdating sa kama ay hindi siya nagkukulang. Madalas pa rin siyang mag-aya. At ako man, walang ipinagbabago ang pag-aalaga at pagmamahal ko sa kanya. Plano pa nga namin, kapag natapos na sa hulog ang lupa, mag-iipon naman kami ng para sa kasal namin. Pero may isang lihim akong bitbit na matagal ko nang kinikimkim. Sa kabila ng lahat ng kabutihang ipinapakita sa akin ni Danny, nagawa ko pa rin siyang lokohin. Oo, mali ako. Oo, nagigilty ako. Pero sa tuwing nahuhulog ako sa mga bisig ni Tito Joel, nawawala lahat ng konsensya ko. Ang naiisip ko na lang ay ang sarap at ligayang ibinibigay niya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero kapag natitikman ko si Tito Joel, hinahanap-hanap ko siya. Hindi na ako masyadong nag-i-enjoy sa kama sa piling ni Danny. Kasi magkaiba silang dalawa. Hindi naman ako ganito dati. Noon, kontento na ako basta si Danny ang kasama ko. Pero isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa akin. At hanggang ngayon, tandang-tanda ko pa kung paano nagsimula ang lahat. Matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang tingin sa akin ni Tito Joel. Minsan, mula ulo hanggang paa, ay sinusuyod niya ako ng sulyap. Noong una, inis na inis ako sa mga tingin niya. Parang may hinuhubad sa akin. May pagkakataon pa nga na bigla na lang siyang dumidikit o tumatabi ng sobrang lapit kapag kinakausap ako. Kaya't madalas ko na siyang iniiwasan. Pero si Tito Joel, sadyang makulit. Hindi siya tumigil hanggat hindi ako tuluyang nahulog sa kanyang patibong. Nagsimula ang lahat isang gabi sa mismong kaarawan ni Tito Joel. Umaga pa lang, niyaya niya na kaming mag-asawa na pumunta sa handaan sa bahay nila mamayang hapon. Siyempre hindi mawawala ang inuman. Nasa isang lamesa ang mga lalaki at nasa kabila naman ang mga babae. Umiinom kasi ng alak si Tita Lorna, asawa ni Tito Joel, kaya may kasamang tagayan din ng mga babae. Hindi ako sanay sa alak, kaya agad akong tinamaan. Kaya maaga akong nagpaalam na mauuna na akong umuwi para makapagpahinga. Mahal, ihahatid na kita, sabi ni Danny na halatang hindi pa gaanong lasing. Wag na mahal, andyan lang naman ang bahay natin. Basta wag kang magpapakalasing ha, nakangiti kong wika sa kanya. Nang mapalingon ako kay Tito Joel, napansin kong nakatitig na naman siya sa akin, yung tipong malagkit at may laman. Pinili ko na lang siyang hindi pansinin at nagtuloy ng umuwi. Pagdating ko sa bahay, nag-toothbrush muna ako bago humiga. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako nang may maramdaman akong kakaiba. Napangiti ako. Wow, ibang-iba si Danny ngayon. Mas gigil, mas mapusok. Dahil kaya sa alak kaya ganito siya. Bulong ko sa isip ko. Pero hindi ko na rin naiwasang mapaungol. Mahal, mahina akong sabi, sabay hawak sa ulo niya. Akala ko ay naiintindihan niya ako, kaya ay tinuloy niya ang ginagawa. Mas naging matindi, mas bago.
at halos ikabaliw ko ang pakiramdam. Hanggang sa pumasok na. At doon, bigla akong natauhan. Iba to, sigurado ako. Iba ang laki, hindi to si Danny. Huminto ka, kundi sisigaw ako. Pigil hininga kong sabi. Tinutulak siya pero hindi ko kayang ipwersa. Mona, pagbigyan mo na ako. Mahinang sagot ng lalaki. Doon ko nakilala ang boses, si Tito Joel. Natigilan ako pero hindi gumalaw ang katawan ko. Hinalo ng takot at kakaibang kiliti ang naramdaman ko. Para bang may paru-parong lumilipad sa loob ng tiyan ko. Pinilit ko siyang itulak muli. Umalis ka na. Sisigaw talaga ako kapag hindi ka tumigil. Halos naiiyak na ako. At doon lang siya tumigil. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Naiwan akong nakahiga at hingal na hingal. Pero ang hindi ko maintindihan, sa halip na galit ang mamuo sa akin, mas matinding panghihinayang ang naramdaman ko. Tumayo ako at hinanap si Danny. Nakita ko siyang mahimbing na nakatulog sa sofa. Malamang, nalasing at inihatid ni Tito Joel, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na pumasok sa kwarto namin. Magkahalong takot, kaba at hiya ang bumalot sa akin nung gabing yun. Pero higit sa lahat, ang hindi ko matanggap sa sarili ko, bakit wala akong nararamdamang galit kay Tito Joel? Bakit imbis na kamuhian ko siya pa ang naging laman ng isip ko. Kinabukasan, ramdam kong nakikiramdam si Tito Joel. Panay ang sulyap niya sa akin at halata sa mukha niya ang pag-aalala. Pero pinili kong hindi ikuwento kay Danny ang nangyari. Takot ako sa posibleng gawin niya at ayokong mauwi sa iskandalo ang lahat. Kaya naman itinago ko na lang ang ginawa ni Tito Joel. Lumipas ang ilang araw at tila naging normal na ulit ang lahat. Para bang walang nangyari. Dahil kung kumilos si Tito Joel, para lang siyang walang ginawang kalokohan. Pero ako ang hindi naging normal. Ako ang lubusang naapektuhan. Tuwing makikita ko si Tito Joel, bigla akong nakakaramdam ng init. Kahit pilit kong itinatanggi, kusa pa ring pumapasok sa isip ko yung gabing muntik nang mangyari sa amin. Hindi ko makalimutan yung saglit na pagpasok niya sa akin. Kung gaano ako nagulat, kung paanong pakiramdam ko ay may nabago sa katawan ko. Imbis na galit, panghihinayang ang naiwan sa akin. Doon ko unti-unting naramdaman ang pananabang kay Danny. Kahit gaano kadalas naming gawin bilang mag-asawa, hindi ko na maramdaman ang dating kasiyahan. Sapat naman si Danny sa akin, pero iba ang hinahanap ng katawan ko, iba ang iniisip ko. At alam ko, ramdam ko, na gusto pa rin akong matikman ni Tito Joel. Kita ko sa mga titig niya, sa paraan ng tingin niya sa akin. Pero halatang pinipigilan niya ang sarili. Marahil, dahil tinanggihan ko siya noon. Kaya ako na mismo ang nagbigay ng hudyat. Ako na ang nagpaalam na handa na ako. Tanghaling tapat ng Sabado, wala si Tita Lorna. Inarkila niya ang tricycle ni Danny at may pupuntahan daw. Si Danny naman, nagpaalam na baka abutin sila ng gabi. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Habang sina Tito Joel at ang dalagitan nilang anak ay nasa kabilang bahay. Pagsapit ng hapon, nag-zumba ako. Routine ko na tuwing hapon para makapagpapawis at sumigla. Pagkatapos, dumiretso ako sa banyo sa labas para maligo. Habang nagsasabon, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang may bumabagabag. Parang may mga matang nakatingin. Hindi ko nalang pinansin, kaya't itinuloy ko ang pagsasabon. Tinaas ko pa ang paa ko para sabunin ng binti ko, pero hindi talaga ako mapakali. Binilisan ko ang pagbanlaw at dumampot ng shampoo. Pero sa gitna nun, may narinig akong kaluskos sa labas. Nataranta ako, kaya kahit may shampoo pa ang buhok ko. Hinablot ko ang puting towel at agad ko tong isinampay sa katawan ko.
Lumabas ako ng banyo para silipin, pero wala akong nakita. Kaya nagpasya na lang akong bumalik sa banyo upang ituloy ang paliligo. Ngunit paglingon ko, nakita ko si Tito Joel, nakatayo sa gilid ng bahay nila, malapit sa banyo namin. Nagtama ang mga mata namin. Nagtagal ang titig. Hanggang sa bigla kong na-realize na nakatapis lang ako ng tuwalya. Walang kahit anong suot sa loob. Nakita ko ang dahan-dahang pagdulas ng kanyang tingin mula sa mukha ko at pababa pa. Napangisi ako. Ninitian ko siya ng makahulugan bago tuluyang pumasok muli sa banyo. Alam kong hindi natapos doon. Ramdam ko pa rin ang mga matang nakamasid sa akin. At sa halip na kabahan, ibang init ang dumaloy sa katawan ko. Nag-iba ang kilos ko, hindi na simpleng pagligo lang, kundi isang palabas. Sa isip ko, kasama ko si Tito Joel sa banyo. Ramdam ko ang mga kamay niya, ang mga labi niya. Pinagbuti ko ang bawat galaw, bawat hagod sa sarili kong balat. Hanggang sa hindi ko na napigilan. Sinadya kong sambitin ang kanyang pangalan. Malambing, mahina, pero sapat para marinig niya. Joel, Tito Joel. Nilakasan ko pa ng bahagya ang boses ko, sapat para tumagos sa labas ng banyo. At hindi ako nabigo. Ilang saglit lang, may marahang kumatok sa pintuan. Ibang klaseng pagkasabik ang bumalot sa akin. Eto na, wala nang urungan. Pagkabukas ko ng pinto, agad akong sinalubong ng nagniningning na mga mata ni Tito Joel. Para bang leon na matagal ng gutom at ngayon lang nakakita ng pagkakataon para sumunggab sa kanyang biktima. Bago ko pa man mapigilan ng sarili ko, nasa loob na siya ng banyo. At ako naman, kusa nang isinara ang pinto sa likod namin. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Agad niya akong hinila palapit at ginawa ang matagal ng pinananabikan. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Siguro nga, matagal niya na talagang hinintay ang sandaling to. At ako, hindi na rin ako nagpakipot. Sa halip, sabik kong tinugon ng bawat galaw niya. Wala nang ibang laman ng isip ko, kundi ang mangyari ang matagal ko nang inaasam-asam. At hindi nga ako nagkamali. Dahil halos mapugto ang hininga ko sa tindi ng ligayang ibinigay niya sa akin. Sa loob ng masikip at malamig na banyo, tuluyan kaming nawala sa sarili. Hindi na namin inalintana kung may makarinig o makakita man. Ang mahalaga, nailabas namin ang init na matagal naming pinigil. Simula noon, hindi na natapos ang lahat sa isang beses. Paulit-ulit kaming nagkaroon ng mga nakaw na sandali. Laging wala si Danny, kaya't nagiging malaya ako. Habang si Tito Joel naman, laging naghahanap ng tiempo para makasalisi. Minsan pa nga, ako na mismo ang nagbibigay ng hudyat. Isang ngiti lang, isang sulyap, o kahit simpleng paglapit sa kanya, alam niya na agad na kailangan ko siya at hindi siya pumapalya. Nakakabaliw siya. Paano ba naman kasi? Malaki talaga. Iba ang tindi niya. At higit pa ron, may kakaibang sensasyon akong natutuklasan sa tuwing magkasama kami. Meron siyang bulitas, kaya naman nakakamot lahat ng makati sa akin. Pinagtitiisan ko na lang si Danny sa kama, kahit alam kong hindi na sapat. Oo, mahal ko pa rin siya. Pero hindi ko maitatanggi, unti-unti na ring nahuhulog ang loob ko kay Tito Joel. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nalululong sa bawal na tukso. Tito Joel, tama na po. Nauutal kong wika habang panayang sulyap ko sa bintana. Baka kasi biglang dumating ang asawa kong si Danny at abutan ang milagro naming ginagawa dito sa mismong sala namin. Ikaw naman muna, wag mo munang isipin si Danny. Mamaya pa yun darating. Halika nga rito at humarap ka sa akin. Miss na kita.
Nang gigigil na sabi ni Tito Joel, sabay persahang pinaharap ako sa kanya. Oo, nag-aalala pa rin ako na baka biglang umuwi si Danny. Pero aaminin ko, na-miss ko rin talaga si Tito Joel. Hindi ko maiwasang mamula sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Parang nilalamon ng buo kong pagkatao. Hindi nagtagal, tuluyan na akong bumigay. Hindi ko na nakayanan ang nakakabaliw na ginagawa niya sa akin. Tito Joel, bilisan mo lang. Mahirap na baka maabutan tayo ni Danny. Halos manghina akong pakiusap. Huwag kang mag-alala, saglit lang to. Ikaw kasi, sobrang na-miss kita. Sagot niya, habang hindi magkanda tuto sa ginagawa. Wala na akong nagawa, kundi ang magpaubaya. Ibang klase talaga ang pakiramdam. Kapag merong kaba, pero gusto mo rin yung nangyayari. Mas nakaka-excite, mas nakakabaliw. Hindi nagtagal, napakapit siya ng madiin sa balikat ko. Tanda na tapos na. Nawala bigla ang kaba ko at napangiti ako nang tignan ko siya. Kunyari ka pa muna, alam ko namang hinahanap-hanap mo to. Malagkit niyang wika. Oo, Tito Joel, na-miss talaga kita. 2 linggo ka ring nawala eh. Pinagtsatsagaan ko nga lang si Danny, pero ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ko. Malandi kong sagot. Sayang naman, wala tayong mahabang oras. Kung pwede lang, huwag na tayong tumigil. Dagdag pa niya bago ako kinindatan. Lalo akong nabuhayan sa ginawa niyang yun. Pero alam ko sa sarili ko na hindi na pwedeng umulit pa ngayong araw na to. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Pero sa ngayon, umuwi ka muna kay Tita Lorna. Baka hinahanap ka na niya. Kakauwi niyo lang, umalis ka agad. Sabi ko sabay hawak sa braso niya para palabasin na. Huwag kang mag-alala, pagod yun sa biyahe. O siya, uuwi na muna ako. Baka biglang dumating si Danny. Magtaka pa kung bakit nandito ako. O eto pala, kunin mo para may pera ka. Inabot niya sa akin ng 2,000 na agad ko ring kinuha. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, hinalikan pa niya ako ng mariin. Napangiti na lang ako habang pinagmamasdan siyang paalis. Dala-dala pa rin ang init ng bawal naming sandali. Mabilis na lumipas ang araw. 7 buwan na rin mula nang magkaroon kami ng lihim na pagkakaintindihan ni Tito Joel. Mahal, di ba next year matatapos na tayo sa paghuhulog kila Tito Joel? Tanong ni Danny habang nakayakap pa rin sa akin. Hingal na hingal dahil kakatapos lang namin. Nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya at ramdam ko ang tibok ng puso niya. Oo mahal, malapit na ring maging atin tong lupa. Sagot ko habang pinipilit ng umiti. Pagkatapos nun, yung kasal naman natin ang pag-iipunan ko. Konting tiis na lang mahal, maihaharap na din kita sa altar. Puno ng saya ang tinig ni Danny. Tinitigan ko ang mukha niya. Lahat ng sinasabi niya ay puro plano para sa amin. Para sa kinabukasan naming dalawa. Bigla akong kinurot ng lungkot at konsensya. Habang siya ay nagpapakahirap to pa rin ng mga pangarap namin. Ako naman ay patuloy na nilulunod ang sarili sa bawal na kaligayahan sa piling ni Tito Joel. Ano bang nangyari sa akin? Bakit ko nagawa ang ganitong kalaking kasalanan? Bulong ko sa isip ko. Alam mo mahal, sayang lang kasi hindi pa tayo magkaanak. Pero malay mo, pag kinasal na tayo, bigla kang mabuntis. Ilan ba ang gusto mong anak mahal? Tuloy pa rin si Danny sa mga pangarap niya. Hindi ko na namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Napansin niya yun. Tulog ka na ba mahal? Tanong niya. Tapos ay napakunot ang noo. Umiiyak ka ba? Bakit? May problema ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Wala mahal, masaya lang ako. Sobrang swerte ko kasi sayo. Sagot ko habang pinupunasan ang pisngi ko. Siyempre naman mahal, sobrang mahal kasi kita. Tugon niya bago muling pumikit at nakatulog. Ako naman ay hindi mapakali.
Habang pinagmamasdan ko si Danny, habang iniisip ang lahat ng plano niya para sa amin, doon ko napagtanto, kailangan ko nang ihinto ang lahat ng kabaliwan ko kay Tito Joel. Mona, bakit mo ba ako iniiwasan? Bakit bigla ka nalang nagbago ng isip? Nagulat ako nang bigla akong hilahin ni Tito Joel papasok ng banyo. Mahigit 2 linggo ko na siyang iniiwasan. At ngayon, hindi na siya nakatiis. Ano ka ba Tito Joel? Nandyan lang si Tita Lorna. Baka makita niya tayo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko na. Nakokonsensya na ako. Mahal ko si Danny at gusto ko nang magbago. Mariin kong sagot. Hindi pwede Mona. Ang tagal na nga natin tong ginagawa. Ngayon ka pa na konsensya. Mariin niyang sagot at sinubukan niya akong yakapin. Pero umiwas ako. Yun na nga Tito Joel. Matagal mo nang pinagpasasaan ng katawan ko. Hindi ka pa ba nagsasawa? Halos pabulong kong sabi, nanginginig sa kaba at emosyon. Hindi Mona. Hindi ako magsasawa sa'yo. Please pagbigyan mo na ako. Sabik na ako. Ramdam ko ang desperasyon niya. Nagulat ako nang bigla siyang gumamit ng puwersa. Ano ka ba Tito Joel? Maghunos dili ka nga. Pilit kong itinulak siya pero hindi siya nakinig. Hanggang sa unti-unti, habang paulit-ulit niya akong hinahaplos at binubulungan, naramdaman kong bumibigay na naman ang katawan ko. Ganyan nga Mona, wag mo nang pigilan. Kailangan natin ng isa't isa, tanggapin mo na. Bulong niya na puno ng pananabik. At gaya ng dati, wala na naman akong nagawa kundi ang sumuko. Muli kong hinayaan ng sarili kong matangay. Dahil sa tagal ng pagpipigil ko, mas lalo akong naging sabik. At tuloy pa rin ang bawal naming relasyon ni Tito Joel. Wala pa ring nakakaalam. Habang si Danny ay patuloy na nangangarap para sa aming kinabukasan, ako naman ay patuloy na nalulunod sa mga nakaw na sandali kasama ang tiyuhin niyang hindi ko kayang lubayan. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. 7:00 na pero wala pa rin si Danny. Tulad ng dati, inarkila na naman siya ni Tita Lorna sa pamamasada kaya sigurado akong 9:00 pa ang uwi nila. Nakahiga na ako at halos dantayan na ng antok nang biglang may kumatok sa pinto. Kinabahan ako kaya bago ko yun buksan ay sumilip muna ako sa bintana. Nang makita ko kung sino, agad akong kinabahan at sabay na excite. Agad kong binuksan ang pinto. Pagbukas ko pa lang, mabilis akong niyakap ni Tito Joel. Ay Tito Joel, ano ka ba? Baka biglang dumating si Danny. Bulong ko habang pilit siyang tinutulak. Pero wala siyang naririnig. Hinila niya ako diretso sa kwarto namin ni Danny. Tito Joel, wag ngayon please. Baka mahuli tayo. Nanginginig kong wika. Hindi ko na alam kung saan ihahawak ang kamay ko. Kung sa braso niya ba para pigilan siya o sa kama para makasandal at hindi matumba. Saglit lang to muna. Tsaka sa lakas ng ulan, siguradong hihintayin muna nilang huminto yan bago umuwi. Wala kang dapat ikatakot. Bago pa ako nakasagot, muli niya akong sinunggaban at halos mawalan ako ng hininga sa gigil niya. Napakagatlabi na lang ako. Dahil kahit anong pilit kong kontrolin ng sarili ko, bumibigay pa rin ako. Lagi namang ganito. Kapag si Tito Joel na ang humahawak, lahat ng takot at konsensya ko biglang nawawala. Maya-maya, puro ingay na lang namin ang maririnig sa kwarto. Sa mismong higaan pa na pinagsasaluhan namin ni Danny. Tawagin niyo na kung walang konsensya dahil nagagawa ko pang magpagamit. Dito mismo sa lugar na dapat ay para lang sa asawa ko. Pero wala na yun sa isip ko. Ang mahalaga sa sandaling yun ay ang init at sarap na ibinibigay sa akin ni Tito Joel. Sa tagal naming nagtatago, tila nawala na ang kaba. Hindi ko na iniisip na mahuhuli pa kami. Hindi ko na pinigil ang sarili kong mag-ingay. Dahil sa lakas ng ulan,
Siguradong kami lang ni Tito Joel ang nakakarinig ng mga ingay namin. Lalo akong nagiinit sa bawat bulong niya, sa bawat haplos na parang may sarili kaming mundo. Lumuhod ako sa kama, nakaharap sa pintuan ng kwarto namin ni Danny. Habang si Tito Joel ay nasa likod ko, nakapikit ako, ninanamnam ang bawal naming sandali. Pero nang iminulat ko ang aking mga mata, napatingin ako sa pintuan. At nanlaki ang mga mata ko nang mapansing medyo nakabukas ito. At doon, sa maliit na awang, kitang-kita ko si Danny. Nakatayo, nakasilip, pinapanood kami. Nanlamig ang buong katawan ko. Agad kong tinanggal ang kamay ni Tito Joel sa balikat ko at halos matumba sa kaba. Hindi ako makapagsalita. Bakit ba? Iritableng tanong ni Tito Joel, pero natigilan siya nang sundan ng tingin ko. Nakita niya rin si Danny. Basang-basa ito, nakatayo, walang kibo. Akala ko ay susugurin niya kami, pero wala siyang sinabi. Tanging mga mata lang niya ang nagsalita. Puno ng sakit, galit, at pagkadismaya. Nakita ko ring may luha na bumagsak sa kanyang pisngi. Naihilamos niya ang kamay sa muka bago tahimik na tumalikod at tuluyang umalis. Nagmamadaling nagsuot ng shorts si Tito Joel at halos tumakbo palabas ng bahay. Ako man ay nagbihis agad, nanginginig, hindi alam ang gagawin. Hinintay ko si Danny buong gabi, pero hanggang 2:00 ng madaling araw ay wala pa rin siya. Doon na ako nakatulog sa sobrang pagod at bigat ng loob. Pagkagising ko kinaumagahan, nadatnan ko siya sa kwarto, nag-eempake. Mahal, patawarin mo ko. Hikbi ko habang niyayakap siya mula sa likod. Bakit mo nagawa sa akin to, Mona? Tinig niya'y nanginginig sa sakit. Buong puso kitang pinagkatiwalaan. Ano pa bang kulang? Binibigay ko naman lahat sa'yo, pero niloko mo pa rin ako. Lumuluhang wika niya. Kasalanan ko, mahal. Ako ang mahina. Nadala ako sa tukso. Pangako magbabago na ako. Humahagulgul kong sagot, ngunit umiling siya. Hindi ko kaya. Buong magdamag akong nag-isip. At kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, nangingibabaw ang pandidiri. Hindi ko na kayang tumabi pa sa'yo. Tuluyan niyang isinara ang bag at tumayo. Please, Danny, huwag mo akong iwan. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, maawa ka. Halos gumapang na ako sa harap niya, pero wala siyang sinagot. Tahimik lang siyang lumabas ng bahay at hindi man lang lumingon. Wala ring nakaalam sa nangyari. Tahimik siyang umalis na parang wala kaming pinagsamahan. Ni si Tita Lorna ay walang kaalam-alam sa mga ginawa namin ni Tito Joel, na isa ring pinasasalamatan ko dahil kapag nalaman niya, baka buhay ko ang kapalit. Mula noon, tuluyan ko nang iniwasan si Tito Joel. Kahit anong pilit niya, hindi na ako bumigay pa. Pero huli na ang lahat. Lumipas ang 2 taon at saka ko lang nalamang may asawa at anak na si Danny. Isang guro ang pinakasalan niya, mas bata sa akin. Nabalitaan ko ring ilang buwan pa lang ang kanilang anak. Sa isip ko, ang swerte ng babaeng yun dahil napunta siya sa tulad ni Danny. Masipag, responsable, at higit sa lahat tapat. Habang ako ang naiwan. Wala akong anak, walang asawa, walang katahimikan. Hindi doon natapos ang karma ko. Iniwan din ako ng sunod kong kinakasama dahil hindi ako mabuntis. Nang magpatingin ako sa doktor, doon ko na lamang wala na pala akong kakayahan na magkaanak kailanman. Doon bumagsak lahat, parang isang sumpa ang dumagan sa dibdib ko. Gabi-gabi, mag-isa akong nahihiga sa malamig na kama. Wala na si Danny, wala na ang lahat. Wala na ang mga plano, ang mga pangarap. Ang naiwan lang ay alaala ng pagkakamali ko at ang konsensya na araw-araw akong kinakain. Minsan naisip ko, kung nakontento lang sana ako sana ang asawa ni Danny.
At alam kong hindi niya ako iiwan sa kabila ng kalagayan ko. Alam kong iintindihin niya ako. Kaso tinapon ko lahat yun. Lumipas pa ang ilang taon, natuto na lang akong mabuhay mag-isa. Kahit paminsan ay halos mabaliw ako sa lungkot at pagsisisi. Pero isang araw, habang namimili ako ng ilang gamit sa mall, may pamilyar na muka ang bumungad sa akin, si Danny. Kasama niya ang asawa niya, isang babaeng kita mong may ngiti at liwanag sa mga mata. Nakasunod sa kanila ang isang batang lalaking mga 3 taon pa lang. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang pinipiga ang puso ko habang pinagmamasdan silang nakatawa, masaya, kumpleto. Lahat ng pangarap na dapat ay akin, nasa harap ko ngayon pero sa iba na punta. Naglakad sila palapit at ilang dipa na lang ang layo niya sa akin. Sa loob-loob ko, baka sakaling tingnan niya ako. Baka sakaling maalala niya ako kahit sandali. At dumating nga ang sandaling nagtagpo ang mga mata namin. Tinignan niya ako. Ilang segundo lang, walang galit, walang salita, wala kahit anong emosyon. Para bang isang estrangherong hindi niya kailanman nakilala. At dumiretso siya ng lakad. Hinigpitan pa ang hawak sa kamay ng anak niya at tumawa kasama ng asawa niya. Doon ako tuluyang nadurog. Napaupo ako sa gilid. Pinilit kong pigilan ng luha pero wala akong nagawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na ako bahagi ng buhay niya. Ni wala akong iniwang bakas.